mahal na Panginoon. Hallelujah. Layo po kami binalangin sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Yes, Lord. Dakila namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa pala na po, mahal na Panginoon. Maraming salamat po ulapin sa pagkakataong ito. Muli ang bawat sa amin, iyo pong binarating. Malawalhati simbala gawain, mahal na Panginoon. Ayan yung pag-iingat, mahal na Panginoon. Ang aming kalakasang physical. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Patuloy namin ang gagamit sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Simbala gawain, iyo pinagpala. Simula sa mga pagpupuri, mahal na Panginoon, bawat yung ito'y malagawain, pinagbala mo, mahal na Panginoon, higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa oras po ito, sa pag-aral po ni Malasta. Hallelujah, talagin po na misiyo, mahal na Panginoon, kung paano pinagbala, mahal na Panginoon, bawat yung malagawain ko doon, higit sa lahat, sa oras po ito, sa pag-aral ni Malasta, mahal na Panginoon. Wala pa kaming magagawa kung wala ka, mahal na Panginoon. Tulungan mo po kami, mahal na Panginoon. Ano man ay pagkukulang ang pagkakamali, patawarin na po kami. Linisin po ang pag-isipan, hallelujah. Ano po ang gawa ng kaaway, mahal na Panginoon. Alisin mo, mahal na Panginoon, sa aming kaligitnaan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo bawat sa amin, pakibuksan mo pang paunawa ng lahat na iyong anak na narito. Mahal na Panginoon, may balingkod sa kanang akin. Wala pong kakayahan, basta lamang sa iyong harapan. Ikaw po, mahal na Panginoon, maglagay na sa aking mga labi. Mahal na Panginoon, kami tulong sa iyong pagpapala, mahal na Panginoon. Kung kaya naman po ang gawa ng kaaway, hadlang, mahal na Panginoon, sa oras po ito, sa oras dalangin ng aming Lord Pastor, ay po sama-samang sinasaway, sa matamis at makapahing pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Purihin po ating napakabait na Diyos. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pao tayo magpapatuloy mga kapatid. Ako pinagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, at pagdadakila, pagsamba. Tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Ako pinagpapaabot ng dubling paggalang po respeto sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon. Ating Lord Pastor. At patuloy po ating inaalala ang kanilang mabubuting turot aral na ibiniwan po sa atin. Praise the Lord. Patuloy po ating inaalala ang mga turot aral. Ito po mga kapatid ay tunay tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Patuloy po ating inaalala, hindi po natin makakalimutan mga pagpapalang turot ng ating beloved pastor, beloved assistant pastor. Praise the Lord. At kami nagpapaabot ng magandang ngayon po sa mga beloved children of Almeida family at po na mga manggagawa at bagay po sa ating mga kapatiran po na narito, magandang gabi na po sa lahat po na narito. Pagpakalain tayo lahat ng ating napakabait na Diyos. Everybody say Amen. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Tayo mga kapatid ay pinagkatipon ng ating mahal na Panginoon dito po sa lagawain ng barangay Salog mga kapatid. Tunay po. Praise the Lord. Hallelujah. Pinasasalamatan ko po mga pagkakataong ito sapagat medyo po napalapit ako ngayon. Palagi po ako nasa malayo mga kapatid. Praise the Lord. Subalit, purihin po ng ating mahal na Panginoon. Ang kalakasan po ay patuloy pong pinagkakalob sa atin ng ating napakabait na Diyos. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Yun pong ating mga maintenance mga kapatid ngayon. Wala na pong iba yung pagtitiwala sa ating mabait na Diyos. Amen po ba? Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang itinuro sa atin mga kapatid ng ating beloved pastor. Tayo po mga kapatid ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon na wala pong tinatagong paglilingkod. Kung ito ay hayagang paglilingkod na tayo po ay tunay na pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Sabagat mga kapatid, mayroon pong mga Kristiyano na yung paglilingkod mga kapatid may mga tinatago pa mga kapatid. Subalit ang nais ng ating mahal na paglilingkod sa Kanya, yung tayo po ay maglingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos. Sabagat mga kapatid, hindi po natin alam ang oras o ang panahon mga kapatid na ating hinaharap ngayon. Tayo po ay pinagpala ng ating mabait na Diyos sapagat tayo po ay naturuan na mga kapatid na mga salita ng ating dakilang Diyos. Ito po ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Ano po ang mangyayari sa mundong ito, tayo po ay mayroon pong tunay na pag-asa. Hindi tayo pababayaan kailanman ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang nais ng ating mabait sa bawat isa sa atin, tayo po ay maglingkod sa Kanya na may takot, totoong pagkatakot sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tayo po ay maglingkod sa mahal na Panginoon na manatili sa kabanalan, manatili sa katwiran ng ating mabait na Diyos lahat po ng ating araw. Yun po ang nakalagay sa Banal na Kasulatan, o Lucas 1:74 hanggang 75. Diyan po mga kapatid, lahat ng ating mga araw tayo po ay maglingkod na may kausayan sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat wala pong ibang magikinabang diyan, ikaw na sumusunod, ikaw ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Maglingkod ka na walang any mental reservation. Diyan ka pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? Tayo po ay tinuruan na kung paano natin i-manage po yung ating mga oras bilang isa pong pag-aari sa sarili ng ating mahal na Panginoon. Alam na po natin yung ating mga tungkulin. Atin na pong, mayroon po tayong magkakataon o oras na ating ibigay sa ating mahal na Panginoon. Alam na po natin yung mga
kung paano po natin i-manage yung ating oras sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kahit may mga hanap buhay, may mga trabaho, may mga pinagkakabalahan, pero po, tinuruan tayo na maglingkod sa mahal na Panginoon na may mahusay na paglilingkod sa ating mabait na Diyos, yung may takot, totoong pagkatakot sa ating mahal na Panginoon. Hindi lang mga kapatid sa pamamagitan ng mga salita natin, kundi tayo po ay naglilingkod, na tayo po ay gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, na kahit tayo ay nahihirapan, pero po tayo ay pilit na gumagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pinapakita po natin sa ating napakabait na Diyos kung paano na po natin ibigay natin yung oras sa atin paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yan po nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Nang sabi mga kapatid sa wala kasulatan, kahit tayo man ay bumagsak sa ating paglilingkod, sa ating napakabait na Diyos, bagaman tayo ay mabuwal, pero po, nalayan po ang pag-alalay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung sa atin lamang mga kapatid, tayo po ay hindi mananatili hanggang sa mga panahong ito. Subalit pinatutunayan lamang ng ating mahal na Panginoon na alam niya na tayo po ay gumagawa na may kausayan na paglilingkod sa mahal na Panginoon. May takot na paglilingkod sa mabait na Diyos, lumalakad na may kabanalan, lumalakad sa katwiran ng ating mahal na Panginoon, lahat ng ating mga araw. Subalit pilit tayong ibinabagsak ng kalaban ng ating mabait na Diyos. Pero bagaman tayo ay binubuwal, minsan tayo ay nadadapa, subalit tayo ay inaalalayan ng kamay ng ating napakabait na Diyos. Yun po ang magandang bagay na ating pong natatanggap galing sa ating mahal na Panginoon. Yun po ay nakalagay sa awit 37:24. Kung babasahin po natin yan, pakibasa mahal na kapatid, praise God, sino ang unang makakuha? Susundan po yan sa Episo 6:7 hanggang 8. Awit 37:24. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 37, versikulo 24. Bagaman siya ay mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Amen. Amen. Salamat po sa pagkabasa sa salita ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Ganun po mga kapatid, ito ay ating nararanasan. Amen po ba? Minsan tayo po ay nabubuwal, subalit nandiyan po hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan na siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Ito pa ay nararanasan natin sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Bagaman tayo pa ay nandiyan, minsan tayo ay nadadapa, nabubuwal, minsan ayaw na po natin. Pero po tayo ay dinidiritso pa rin hanggang ngayon sapagkat nariyan ang pag-alalay sa atin ng ating napakabait na Diyos sapagkat isa ang plano sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo pa ay mapahamak. Amen po ba? Ayaw ng ating napakabait na Diyos na tayo pa ay mapahamak. Kaya tinuruan tayo kung paano natin i-manage yung ating mga oras, kung paano tayo maglingkod sa ating mabait sa may kausayan, may kabanalan. Everybody say amen? Lumakad sa katwiran ng ating mabait na Diyos sapagkat oras ito ay ating nagawa. Walang ibang makikinabang na ikaw na sumusunod, mararanasan mo dito pa lamang sa lupa ang pakiramdam mo ikaw ay nasa langit na. Everybody say amen? Walang makakahadlang sa iyo sapagkat nararamdaman mo patuloy ang kabutihan ng ating napakabait na Diyos at nalalaman mo na ikaw ay inaalalayan palagi ng makapangyarihang kamay ng ating mahal na Panginoon. Wala pong ibang nakakaunawa niyan, kundi ikaw na pinagpala ng ating dakilang Diyos, nabuksan ng Diyos ang iyong karunungan at kaunawaan. Ang iyong paa kahit nahihirapan pero pilit mong humahakbang patungo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Tinuturuan tayo ng ating mabait na Diyos. Ang sabi sa 6:7 ng Episo hanggang 8, basahin po natin yan. Praise the Lord, hallelujah. Dito po sa aklat ng taga-Epeso, ang kapitulo ay 6, ang versikulo ay 7 hanggang 8. Nasasabi, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Tayo po mga tinuturuan na maglingkod na may mabuting kalooban. Amen po ba? Nagaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ito po ang tinuro sa atin ng salita ng ating mabait na Diyos. Nasabi sa 8, yamang napag-aalaman ng anumang mabubuting bagay na gawin ng bawat isa
ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Everybody say amen. Yan tayo mga kapatid, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon na may mabuting kalooban. Hindi tayo napipilitan. Amen po ba? Hindi tayo napipilitan dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kundi tayo po ay naglilingkod, dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon na hindi napipilitan sapagkat tayo po ay binigyan na ng karunungan pag-unawa ng ating mabait na Diyos na alam natin ang itong ginagawa natin ito ay hindi mauuwi sa walang kabuluhan. Ito ay mahalaga. Everybody say praise the Lord. Mahalaga sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo magsasabing ang ating sakripisyo ito ay hindi mapapakinabangan. Mayroon pong post ngayon mga kapatid. Hallelujah. Hindi po magandang basahin yun. Nang sabi niya, ano po nakalagay doon? Nang sabi niya, sayang daw niya ang kanyang pagsasakripisyo. Yun mga kapatid, ang nakalagay sa banal sulatan na because the lack of knowledge, napahamak ang isang Kristiyano. Totoo ang ating napakabait na Diyos. Tinuruan tayo na maglingkod, magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi liko ang ating napakabait na Diyos. Hindi po liko ang Diyos na pumili sa atin sa balagawahin ito. Pinatunayan ng ating mahal na Panginoon na tayo ay maglingkod na may mabuting kalooban sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sa oras ng kasalatan, sa oras ng kaginhawahan, na tayo pa ay tinuturuan na maglingkod na may kapayapaan sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi sa walang may kapayapaan, may walang dungis at walang kapintasan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Dawa tirios kita, nais ng ating mahal na Panginoon na tayo ay mayroon kapayapaan na naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Porque wala ng pagpapala, porque wala ng makain. Iba na po yung buka ng ating labi. Hindi nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay tinuruan na ng ating mahal na Panginoon na maglingkod na may mahusay na paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Yun po ang ginawa ng ating beloved pastor. Everybody say amen. Hindi niya po pinaboran ang tinig ng sanlibutan sa kahirapan, kundi ang pinakinggan ng ating mabait na Diyos na itinuro sa atin, yung tinig ng ating mabait na Diyos ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po puro rosas. Lahat tayo ay daraan mga kapatid sa mga kahirapan, kapigatian. Iba din say amen. Kaya mapalad mga kapatid yung mga Kristiyano talagang namulat sa walang-wala. Sanay kung wala. Iba din say praise the Lord. Hindi nag-iiba yung kanyang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung kanyang bukang bibig palagi, may pira sa walang pira, may pamasahe sa walang pamasahe. Praise the Lord. Everybody say amen. Yan po nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Imposible naman mga kapatid. Patungo na tayo ng Maynila, ikaw may iiwan ka. Hindi malulugod ang ating mahal na Panginoon. Sa isang Kristiyanong tinuruan na may kahusayan, na pag-iisip, kahusayan bilang isang mahusay na Kristiyano, gumagawa ng kapamaraanan yan. Amen po ba? Nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka magpo-post kung anong mga post na parang hindi totoo ang ating mahal na Panginoon. Sabi sa banal kasulatan, yamang napag-alaman, nang sabi sa utso natin binabasa, yamang napag-alaman ng anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Everybody say, praise the Lord. Hindi po tayo pwede mga tuwiran sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo ay mga kapatid nasa kahirapan, ang ating bukang bibig pagtitiwala pa rin, pagmumuni-muni pa rin sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Diyan tayo pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Paano po natin nalaman ang mga bagay na ito? Binuksan ng ating mabait Diyos yung ating kaalaman. Everybody say amen. Atin pong nalaman ang salita ng ating mabait na Diyos kaya tayo nakapagpapatuloy hanggang ngayon. Roma 16:25 hanggang 26. Ano ba ang nakalagay dyan? Basahin po natin. 16:25 ng Roma. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 16, versikulo 25. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Amen. 26. Dito. Datapwat na hayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta
ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ito po mga kapatid, ang mga tinuro sa atin ng ating beloved pastor at hindi lang mga kapatid, puro salita yung turo sa atin. Everybody say, amen. Yung salita ng Diyos ay tinuro sa atin, hindi lamang salita ang tinuro sa atin ng beloved pastor, kundi na-experience po natin. Yung salita ng Diyos kung paano i-apply at paano mag-reflect sa isang mananampalataya. Ang salita ng ating mabait na Diyos na dito ay dati itinago, mga kapatid. Hindi nararanasan nung panahon. Subalit ngayon, ipinakilala na kanino? Sa mga banal. Everybody say amen. Ipinakilala mga kapatid sa mga datapat na hayag na ngayon. At sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Everybody say amen. Ito po tayo mga kapatid sa balagawain ito. Turo ng ating beloved pastor. Yung tinig ng ating mabait na Diyos, yung pangungusap ng ating mahal na Panginoon, ginawa ng ating beloved pastor at itinuro sa atin at ang salita ng mabait na Diyos, in-apply niya sa kanyang buhay. Gumawa na may pananampalataya, hindi umasa kanino man, tumawag sa ating dakilang Diyos. Yun ang itinuro sa atin. Ano po ang nangyari? Yung dating natatago, ngayon po, nahayag na sa mga banal. Everybody say, praise the Lord. Mga patotoo. Amen po ba? Mayroon po tayong mga testimony na tayo po mga kapatid ay tinutulungan, inaalalayan ng ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon tayo ay nanatili dahil po tayo ay lumalakad hindi lamang mga kapatid sa mga bagay na ating nakikita, kundi tayo mga kapatid ay tinuruan na lumakad, maglingkod sa mahal na Panginoon na mayroon pong pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Lumakad, maglingkod sa mahal na Panginoon, mayroon pananampalataya. Na tayo pa ay magsitalima sa pananampalataya. Buong bansa ito, mga kapatid, tinuro ng ating beloved pastor na ang gawain ito, nabubuhay walang iba sa pananampalataya. Na dati po ito ay natatago ng walang hanggan. Subalit ngayon po, ito po ay nahayag na. Saan ito nahayag, mga kapatid? Jesus Miracle Crusade International Ministry, buong member, buong lambang na save sa gawain ito. Mayroon pong patotoo, mayroon isang sigaw na buhay at makapangyarihan ang Diyos sa banal na gawain ito. Everybody say amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Yun pong misteryo ng Ebanghelyo ng ating mabait na Diyos na ipinangaral sa atin ng ating beloved pastor. Nalaman po natin ang sikreto ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Nalaman po natin yung Ebanghelyo, yung sikreto ng Ebanghelyong ito. Hindi po ito alam ng mga tapos ng Bible School. Everybody say amen. Ang mga tapos ng Bible School, ay matitibay po yan mag-explicar. Bibilugon sa imong payo. Pero pag abot sa kapangyarihan, mayo po sinda. Dahil sinda experience sa kapangyarihan. Pero alam nilang may kapangyarihan, pero po dahil nangyayari, dahil nag-reflect sa inyong buhay, ang kapangyarihan kang mahal na Diyos. Bago pong iyo. Hindi po sa Jesus Miracle Crusade, ang tinuro sa atin ng beloved pastor, salita ng Diyos na kasama ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang ang ating mahal na pastor ang naka-experience, ikaw at ako na narito. Natin pong naranasan na experience mula noon hanggang ngayon. Ang kapangyarihan, ang hiwaga ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, ang sekreto ng Ebanghelyong ito na dati natago, ngayon po nahayag na sa mga pinaging banal ng ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya walang dahilan upang hindi tayo makipagkaisa sa isi-celebrate mga kapatid ng 50 years church anniversary. Buong bansa, mga kapatid, member ng Jesus Miracle Crusade, nakikipagkaisa, hindi nagsasabing walang pamasahe. Everybody say amen. Isang taon nang, mga kapatid, i-announce na paghandaan, at ngayon, mga kapatid, oras na. Hindi pa rin nakapaghanda. Delikado ito, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Binigyan tayo ng kaunawaan, binigyan tayo ng karunungan, binigyan tayo ng may kahusayan na paglilingkod, na may takot sa ating mahal na Panginoon, tumiwala sa pananampalataya na ang Diyos natin pinagyan ay totoo, ay buhay. Hindi tayo pababayaan kailanman ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nahayag na sa ngayong kapanahunan, ipinakilala na sa lahat ng bansa.
tayo po ay napabilang hindi man karapat-dapat, purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating pong na-experience ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Salamat po ng marami sa ating mabait na Diyos. Ano ba man sabi sa 2.4 ng Hebreo? Hebreo 2.4, at uso na po yan sa Hebreo 10:35 hanggang 36. Ang sulat sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 4. Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa pagkabait na Diyos, na tayo po mabait ang nakaranas na sinaksihan ng ating mahal na Panginoon, na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng kababalaghan at ng saganang at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Everybody say amen. Hindi lang mga kapatid, kwento-kwento, hindi lamang istorya lamang, kundi yung ating pong naranasan na tunay na binigay sa atin ng mahal na Panginoon ang kababalaghan, saganang kapangyarihan at ng kaloob ng Espiritu Santo ayon po sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Wala pong ibang nakaranas niyan. Tayo po na narito, nagpapatuloy mula noon hanggang ngayon. Hindi naaalis sa ating isipan ang pasasalamat, ang patutuo, sapagkat naranasan natin ang saganang kapangyarihan, kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Hindi lang mga kapatid, kwento-kwento lamang, hindi lamang mga kapatid, mga sabi-sabi lamang, kundi na-experience natin na saganang kapangyarihan, ang kaloob ng Espiritu Santo na tatanggap natin sa paglilingkod natin sa ating mabait na Diyos. Sa bawat isa sa atin, nang sabi mo sa mga kasulatan, huwag mong itakwil ang pagkatitiwala na may dakilang gantimpala. Everybody say, praise the Lord. 35-36. Gis, 35. Hebreo man giraray. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 35 hanggang 36. Sabi po dito, huwag nga ninyong itakwila ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Everybody say, praise the Lord. Huwag ninyong itakwil. Kaya yung hindi po, yung nanatili sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, tunay po na pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Yung ating binabasa, mga kapatid, huwag nating itakwil ang inyong pagkakatiwala. Ito po ang magandang bagay na nasa isang mananampalataya, na palaging daladala niya sa kanyang buhay ang paglilingkod, pag-ibig, ipinapakita sa ating mahal na Panginoon, na natili siya sa presensya ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Na natili siya sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ano pong sabi sa banal na kasulatan sa Roma 11:22 yata yan, mga kapatid? Kung anong nakalagay dyan, ang kapagsikan ng Diyos ay sa, basahin po natin. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 11, versikulo 22. Masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ating pagkapakan po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan niya, ang kabagsikan ay sa nangahuhulog. Datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ikaw man ay puputulin. Everybody say amen. Doon sa nanatili, mamamasdan natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Subay kapag hindi tayo nanatili, diyan naman po natin makikita ang kabagsikan ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Doon po mga sa nanatili, tunay na pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Kahit may problema man, kahit may mga pagsubok man, nanatili sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Kung ano yung turo, hindi binabago. Hindi
hindi nagbabago ng pagsunod, kundi palaging lumalakad sa kabanalan, lumalakad sa katwiran ng mabait na Diyos, lumalakad na may pananampalataya, lumalakad na may pagtitiwala sa mabait na Diyos, hindi itinatakwil ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Naroon yung pagtitiwala. Nariyan po palagi ang gabay at patnubay ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero po yung hindi na natili, talagang grabe. Sabi ko, garaya kong bako ng Kristiyano, kampang kong ini. Praise the Lord, hallelujah. Sapagkat may napuntahan po kaming isang lugar na talagang matcha-challenge ka. Matcha-challenge tayo mga kapatid doon sa talagang nanatili at sa hindi na nanatili sa mga turo. Maging sa bukang bibig pa lamang mga kapatid, wala naman tayo sa paghuhusga. Pero tayo po ay tinuruan na may kahusayan na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon kung tayo po ay mayroon takot at nanatili sa kabanalan at nanatili sa katwiran sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ng ating mabait na Diyos, ang bukang bibig niyan kahit medyo problema na, payapa pa rin po yung bukang bibig. Everybody say, praise the Lord. Talagang maganda pa rin pakinggan ang ating maririnig. Subalit kapag hindi tayo nanatili, makikita po natin yung kabagsikan ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga bagay na talagang ibibigay ng ating mabait na Diyos, hindi tayo kukonsintihin ng ating mahal na Panginoon. Salamat po sa ating napakabait na Diyos. Tayo ay naturuan na ng salita ng Diyos na may kahusayan, manatili sa kabanalan, sa harapan ng ating mahal na Panginoon, lahat po ng ating mga araw. Alam na po natin kung paano i-manage ang ating oras sa ating mahal na Panginoon. Ang kapurihan ay walang iba sa ating dakilang Diyos lamang. Everybody say, praise the Lord. Huwag ninyong itakwil ang iyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsisitanggap kayo ng pangako. Amen po ba? Everybody say, amen. Kung ating magawa ang kalooban ng mabait na Diyos, magsisitanggap tayo ng pangako. Ito po magandang bagay na tatanggapin ng isang manampalataya. Yung pangako ng ating mahal na Panginoon, tunay na ibibigay sa atin. Everybody say, praise the Lord. Pagbabago, kagalingan, makaramdaman, pag-provide ng ating mga pangangailangan, dito pa lamang yan mga kapatid, sa lupa mga kapatid, yun ay pinatutunayan lamang ng ating mahal na Panginoon sa mga Kristiyano na ang ating Diyos ay totoo nangangako, hindi mapagpaliban ang ating mahal na Panginoon sa kanyang pangako. Everybody say, praise the Lord. Hindi mapagpaliban ang ating mahal na Panginoon sa bawat buhay ng mananampalataya. Doon po yan sa kitiwala sa ating mahal na Panginoon. Salamat po ng marami sa ating mahal na Panginoon. Po ay nakalagay sa 2 Pedro 3:9. May oras pa mga kapatid, basahin pa po natin yan. Praise the Lord, hallelujah. 2 Pedro 3:9. Ito po sa ikalawang sulat ni Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Amen. Salamat po sa pagbabasa sa salita ng ating mabait na Diyos. Ito po ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Na ang ating napakabait na Diyos ay hindi magpaliban sa kanyang pangako. Kung ano ang pangako ng ating mahal na Panginoon, tuto pa rin ang ating mabait na Diyos. Doon po sa nanatili sa Kanya. Subalit kapag tayo ay hindi nanatili sa ating mahal na Panginoon, makikita po natin yung kapagsikan ng ating mabait na Diyos. Subalit kapag tayo ay nanatili, diyan po natin makikita ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Ating pagpakahan ng ating mabait na Diyos. Kaya doon po sa mga nanatili, paghihiling ta, karoon din mga problema. Daw grabe ng problema. Everybody say amen. Doon naman sa hindi nanatili, grabe mga kapatid, ang hinaharap. Lalo yung parang walang paki, parang walang pakialam mga kapatid. Talagang delikado, miserable po ang kalagayan. Pero doon po sa nagsusumikap, sundin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Nakikita po ang kabutihan ng ating napakabait na Diyos. Kahit nahihirapan, pero pilit na gumagawa, siya po ay tinutulungan ng ating mahal na Panginoon.
Sabi sa banal na kasulatan, kung tayo ay nahihirapan, ano pang ating gagawin? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Everybody say amen. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Everybody say praise the Lord. Ayan po ang magandang alok sa atin ng ating mabait na Diyos na naranasan ng bawat nakakaunawa sa salita ng mahal na Panginoon sa oras ng kagipitan, tumatawag palagi sa ating mabait na Diyos. Baguhan datihan. Everybody say amen? Wala po tayong ibang pakinggan, kundi ang tinig ng ating mabait na Diyos, yung alok sa atin ng ating mahal na Panginoon. Minsan akala po natin parang grabe na yung ating naramdaman. Pero mayroon pa palang totoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Tumawag lamang tayo sa Kanya at Siya po ay sasagot sa ating panalangin. Everybody say amen. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. 11:28 ng Matthew. 65 verse 24 ng Isaiah. Basahin po natin ang talata na yan. Lagpasan tayo ng Matthew 11:28. Dito po kita sa Isaiah 65 verse 24. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 65 verse 24. 65, versikulo 24. At mangyayari, na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nangagsasalita, aking diringgin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yun po ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Na nararanasan natin, tinuro sa atin ng ating beloved pastor, ang mga salita ng Diyos, kung ano ang misteryo ng Ebanghelyo ng Diyos na itinuro sa atin ng ating beloved pastor. Sa pamamagitan po niya ngayong pagtuturo, kasama ang pag-aayono, sakripisyong paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Ito po tayo ngayon pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa Banal na Kasulatan, at mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Grabe, ito sino tayo? Everybody say amen? Sino tayo para ganyan ang gawin ng ating mahal na Panginoon? Hindi karapat dapat, subalit ginagawa ng mahal na Panginoon upang tayo po ay manatili, magtiwala sa Kanya, napapatunayan natin, na-experience natin ang salita ng Diyos, hindi lamang turo. Everybody say amen. Hindi lamang puro salita, kundi ito ay sinasamahan ng gawa ng ating mahal na Panginoon kung paano tayo pagpalain, kung paano niya patunayan sa bawat mananampalataya ang kanyang salita na ito ay totoo. Nararanasan natin kapag tayo ay tumatawag, sinasagot tayo ng ating mabait na Diyos. Amen po ba? Dapat nakakasiguro tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Siguraduhin po natin yung ating sarili. Ito ba ay talagang okay na? Everybody say, praise the Lord. Iba ang pinag-uusapan natin dito, kakaligtasan nito eh. Everybody say amen. Yung ating sarili po ang pinag-uusapan natin dito. Sapagkat ang pangako ng Diyos, walang iba mga kapatid, buhay na walang hanggan. Dumating man ang pagbalik ng ating mabait na Diyos. Sabi sa Banal na Kasulatan, ang ating mahal na Panginoon ay wala na sa kanyang upuan. Siya po ay nasa pintuan na at ang kanyang paa ihahakbang na lamang. Everybody say amen? Ihahakbang na lamang pababa sa lupa upang kunin ang mga tunay na umiibig sa ating mabait na Diyos. Kaya panahon na mga kapatid sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon na tayo po ay magpasiguro, maging sigurista sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Maglingkod tayo na without any mental reservation. Everybody say praise the Lord. Serving the Lord faithfully. Maglingkod sa mahal na Panginoon, mataos na pusong paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Jeremiah 33, diyan po natin makikita ang mga pinatutunayan salita ng ating mabait na Diyos, kung paano pinatutunayan ng mahal na Panginoon sa mahal na gawain ito sa bawat member ng Jesus Miracle Crusade. Ano ang nangyayari sa turo ng ating beloved pastor? Pakibasa, 33 verse 3 ng Jeremiah. Juan 10:27 hanggang 28. Sunod na talata. Last verse, 12:26 ng John. Dito po sa aklat ng Jeremiah, ang kapitulo ay 33 at ang versikulo ay 3, nasasabi, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. Amen. Salamat po sa pagkabasa salita ng ating napakabait na Diyos. Ito po ang mga tinig, alok sa atin ng mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng pag-asa ng ating mahal na Panginoon.
Ano man po ang dumating sa mundong ito na kinatatakutan ng mga tao, subalit tayo ay binigyan pag-asa ng ating mabait na Diyos. Tayo po ay exempted yan. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo itinaga ng ating mahal na Panginoon sa galit, kundi tayo itinaga ng ating mahal na Panginoon sa pagpapala galing sa ating mabait na Diyos. Iyon ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Na kapag tayo ay tumawag sa ating dakilang Diyos, ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangangalaman. Sorpresa ito mga kapatid. Everybody say amen. Mayroon po ng sorpresang bagay ang ating mahal na po na ipakikita doon mga kapatid sa naglilingkod na may kahusayan sa ating mahal na Panginoon na natili sa kabanalan, lumalakad sa katwiran ng ating mabait na Diyos. Mayroon po ng sikretong mabuting bagay ipapakita sa atin ang ating mahal na Panginoon. Na tanging ikaw lamang ang nakakaunawa. Everybody say amen. Ikaw mismo ang nakakaunawa. Sasabihin mo talaga, mabuti talaga ang Diyos. Totoo talaga ang Diyos. Na imposibleng mangyari, ginagawang posible ng ating mahal na Panginoon. Na ang tanging makakaunawa, ikaw na gumagawa. Nito, ikaw ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Talaga ang mahal na Panginoon, makikita mo ang dakilang bagay na hindi mo nalalaman, yun ay gagawin ng mahal na Panginoon. Surprisang bagay, makikita mo galing sa kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ano po mga kapatid, ang pakinggan natin, walang iba po yung tinig ng ating mabait na Diyos, yung alok ng ating mahal na Panginoon. Ano po sabi sa 10:27 ng Juan, hanggang 28 at 12:26, huling talata, tayo po ay aawit na. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 10, versikulo 27 hanggang 28. Dirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ito po mga kapatid, ang ginawa ng ating beloved pastor. Na ipinakita niya sa ating mahal na Panginoon kung paano niya pakinggan ang tinig ng ating mabait na Diyos. Na ito naman po ang itinuro niya sa buong iglesia ng Jesus Miracle Crusade na tayo ay maglingkod sa mahal na Panginoon na tao sa pusong paglilingkod, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Naglilingkod tayo hindi sa tao, kundi tayo ay naglilingkod walang iba sa ating napakabait na Diyos. Everybody say amen. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at aking nakikilala sila. At sila ay nagsisunod sa akin. Kaya alam ng ating mahal na Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya kung sino po yung naglilingkod at sumusunod sa ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Maging sa oras pang ito, alam ng ating mahal na Panginoon kung tayo ba talaga ay nakikinig, dumirinig, ang Diyos po ang nakakakita niyan. Everybody say amen. Alam ng ating mabait na Diyos kung sino nakikinig at hindi nakikinig. Subalit alam ko po na lahat na narito, tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Bata man o matanda, katulad ng dalawa dyan, lumalaro, walang tigil sa iikot. Hallelujah. Sa iriga, mga kapatid, yung mga bata, oras ng gawain, nakapormal yan sa unahan. Hindi naglalaro, mga kapatid. Everybody say amen. Sabagat wala pong ibang malulugin yan, kayo na hindi nagpapahalaga, dumirinig sa salita ng ating mabait na Diyos. Everybody say praise the Lord. Mayroon pong nakalagay sa balaksulatan, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hanggang sa umuban ang kanyang mga buhok, hindi niya tinigilan na ibahagi ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Bakit po nagawa? Mula pagkabata hanggang pagtanda, sapagkat siya po ay nakikinig ng salita ng ating mabait na Diyos. Lalong-lalo po sa ngayong kapanahonan, alam ng ating mahal na Panginoon kung sino po yung nakikinig. Everybody say, praise the Lord. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisunod sa akin. Pasensya kayo, kapatid, mga anak. Ha? Dahil kung
dahil mo kulupot sa kuya. Tanaranasan ko ang aabutan nindo. Itong di ay nagpapahalaga. Paggurang, dati choir member, paggurang imbis ang hanap po na agumon tultol. Sa daay nagdadangog ning tultol, bibilugon kan di mo yung tuyang isip, ang sa imong puso, imbis babayi ka, hanapon mo babayi man, iyan ang gigimo kang demonyo, hadaw. Dahil nakikinig ng salita ng ating mabait na Diyos. Hindi pinahahalagahan. For the lack of knowledge, ano mo na kayo dyan? Napahamak ang isang Kristiyano. Tayo po ay tinuturoan na maging mahusay, lumakad na may kabanalan, na may takot sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat wala pong ibang makikinabang yan. Ikaw, tayo nakikinig, yan tayo pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Makikilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ating palagpakan ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. Walang kapangyarihan ang demonyo sa atin. Habang tayo po ay nakikinig at sumusunod sa utos ng ating mabait na Diyos, kahit ano po ang galaw ng demonyo, sasabihin ng demonyo, dahil ikaw ang kaya. Talagang grabe na ngaya yan. Talagang ngayang dayupot na ngayang maray, sabi ko, dayupot na ngayang maray andyan sa Jesus Miracle Crusade. Everybody say, Amen. Dahil ko na ngaya kayaan, talagang dumangiya ko sa medyo, kayang-kaya ko pa ngaya. Iyang gigibuhon niya mga tugang. Kaya salamat sa ating napakabait na Diyos. Ikaw at ako na narito. Tayo po ay nagsusumikap. Gawin, kalooban ng mahal na Panginoon. Paglingkuran ang ating mabait na mayroong takot, kabanalan, lumalakad sa katwiran ng ating mabait na Diyos. Lahat ng ating mga araw, diyan tayo pagpapalain ng ating mabait na Diyos. 175 ng Lucas, basahin niyo po yan dyan mga kapatid. Nandyan po yan. Huling talata po natin, Juan 12:26. Tayo po ay aawit na. Ang ating pong aawitin, kailan pa ibibigay ang buhay? Buhay mo't lakas. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 12, versikulo 26. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, ay doon naman duroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sino po ang magbibigay parangal sa atin dito? Hindi po tao. Ang magpaparangal sa atin dito, walang iba po, ang Diyos na pumili sa atin. Ang Diyos na nagturo sa atin na tayo ay maglingkod sa Kanya na may kausayan. Lahat ng ating araw, ang sabi sa ating binabasa, kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Salamat po sa ating napakabait na Diyos. Yun po ang hinihintay natin, na sa ating pagtitiis, paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito po ay hindi mauuwi sa walang kabuluhan. Ang ating ginagawang ito dito pa lamang sa lupa, pinagtatrabaho natin yung ating sariling kaligtasan, ang magbibigay sa atin ng karangalan, ang magbibigay sa atin ng kaligtasan na wala pong iba, ay ang ating napakabait na Diyos. Tapat ang Diyos na nangako sa atin. Kaya tayo pa'y tinuturuan kung paano natin i-manage yung ating mga oras habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, habang tayo ay mayroon pang lakas yung ating oras, ipaglingkod natin walang iba sa ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi po masama maghanap buhay. Kailangan po yan. Subalit po, hindi po yan kailangan ng ating napakabait na Diyos. Ang kailangan ng ating mahal po, walang iba po, yung ating sariling ito. Ano ba ang ating kahalagahan? Ano ba ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon? Ano ba ang ating ginagawa, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating mabait na Diyos? Tayo ba ay naglilingkod ng taos na pusong paglilingkod sa mahal na Panginoon? Diyos po ang nakakaalam niyan. Siya po ang magpaparangal sa atin. Pagdating ng tamang oras, ang Diyos po ang bahala sa bawat buhay ng tunay na umiibig sa ating mahal na Panginoon. Ang kabagsikan ng Diyos ay doon sa hindi nanatili, subalit doon sa nanatili, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hanggang dyan lamang mga kapatid, yung ating maiksing pag-aaral. Tayo po'y aawit na sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay Amen. Hallelujah. Hindi pa huli ang lahat, mga sa kapatid. Kanya na nagbigay sa'yo? Totoo ang ating napakabait na Diyos. Tinawagan Hallelujah. ang pangalan niya. Amen. Hallelujah. Kailan itatanya? Yes, hallelujah. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon, Kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon,
kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Habang tayo po ay may mga lakas pa, mga kapatid, tayo ay pinagpala ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Yung misteryo po ng Ebanghelyo ng Diyos, ito po ay atin, binahagi na po sa bawat isa sa atin. Nalaban na po natin. Tinuruan tayo tumiwala, tumawag sa mahal na Panginoon. Na wala po tayo yung ibang pakinggan. Walang iba ay ang ating napakabait na Diyos. Tayo po mapimanatili dyan, mga kapatid. Ikaw at ako na gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Mayroon pong pangako ang ating mabait na Diyos, pararangalan ang sino mang sumusunod, dumirinig sa tinig ng ating mabait na Diyos, nakikilala ka ng ating mahal na Panginoon. Alam lang Diyos na ikaw ay naglilingkod na without any mental reservation. Maglingkod na may mabuting kalooban, hindi gaya ng mga tao, kundi gaya ng sa ating mahal na Panginoon. Kahit nagigipit, kahit parang pinapatay araw-araw, still nagtitiwala sa ating mabait na Diyos. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Sa kahirapan man, sa kasaganaan, ang bukang bibig niya palagi hindi nag-iiba. Totoo, buhay ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Tayo pa manalangin sa ating mahal na Panginoon. Iparating natin sa ating napakabait na Diyos. Tayo pong lahat ay panghawakan ng mahal na Panginoon. Madatnan tayong lahat sa kanyang pagbaba, pagdagit sa mga banal. Dalangin po natin na tayong lahat ay makasama kahabagan ng ating dakilang Diyos. Tulungan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Narito po kaming lahat. Sa oras pong ito, mahal na Panginoon, naturuan ng aming beloved pastor, ng iyong mga banalasta, na kami ay tumiwala, sumampalataya sa iyo. Manatili kami sa iyo, mahal na Panginoon. Saganang amin lamang, mahal na Panginoon, hindi namin kaya. Subalit, alam namin buhay ka at totoo ka. Ikaw ang Diyos na nagpili sa amin. Ikaw ang Diyos na humirang sa amin. Ikaw, malapay roon, ang magpala sa amin. Ikaw ang magpapalakas sa amin. Saan man kami mahina, minsan ay pag napapagbigyan na aming mga sariling kahinaan, malapay Panginoon, tulungan mo kami na ito ay mapalitan ng iyong kabanalan, ng iyong katwiran, ng pagkapakot na bubuhat sa iyo, malapay Panginoon. Yun ang aming hinihiling sa iyo, malapit, upang kami ay madatnan mo, malapit noon, na kami ay karapat-dapat, may takot, naglilingkod sa iyo, malapit noon. Panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, sa unat dalangin ng aming beloved pastor, mahal na Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa amin ng karunungan na pangunawa, magawa namin ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, praise the Lord, hallelujah. Sa oras pag ito, mga kapatid, tayo inututuruan ng ating beloved pastor, ano man ang ating mga karamdaman, sakit sa ating mga katawan, tayo po ay tinuruan ang ating maintenance, hindi gamot, kundi ang pagtitiwala, pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa oras pang ito, narito po, mahal na Panginoon, mga anak, mahal na Panginoon, ano man ang aming nakaramdaman sa aming mga katawan, kung yun ay lagnat man, trangkaso, obo, sipon, high blood, TB, diabetes, sakit sa puso, goiter, cast out, be healed, in Jesus' name. Pagkabingi, pagkabulag, lagnat, trangkaso, obo, TB, diabetes, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, sakit sa puso, be healed. In Jesus' name. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Tayo po, mga kapatid, ay tumalon. 3 beses sabay. Hallelujah. Praise the Lord. Walang halong biro, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. At yung binibigay mo pagkataon. Ating beloved preacher, Brother Barili, para po sa mga announcement. Amen. Puri ng mahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved preacher sa pagdala ng mensahe ng mahal na Panginoon. Palagpagan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila, pagsamba, muli kagay pinaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dobleng paggalang, pagrespeto sa ating mahal na magulang sa Panginoon at sa patuloy pong pag-alaala sa mga ganito ang turot pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon, ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida at ng beloved Assistant Pastor
Lina C. Almeida, at ang pagbati, pagrespeto sa mga beloved Almeida children, sa lahat ng mga manggagawa, mga ngaral, sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang gabi. Amen. Praise the Lord, hallelujah. At bago tayo magpapatuloy, mga minamahal, sa ating pong mga announcement, muli tayo po, mga minamahal, ay kumuha po, mga minamahal, ng ating special love offering. Praise the Lord, hallelujah. At ako lamang po manalangin, mga minamahal, tayo po muli kumuha ng maglikom ng mga special love offering. Mapagpala at dagila po namin, masalangin sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. Kami po narito muli, mahal na Panginoon, sa aming paglilikom ng may special love offering. Basbasan mo po ito ng mga kapangyarihang kamay, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy pong pagpalain ng lahat yung anak, mag-isa walang maibigay, sumalbalit, nagnanais magkaloob, mahal na Panginoon. Sila rin po ibigyan mo, mahal na Panginoon, mga mapagkakakitaan, mga pagpapala, upang patuloy pong magamit mo sa iyong balalagawain. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, sawayin ang sari-saring mga mananakmal sa kanilang mga pinagkakakitaan, sa kanilang mga trabaho, mahal na Panginoon. Ibalik mo po ito ng siksigliklig at umaapaw sa Panginoon at panalangin ng aming mahal na magulang sa iyo. Ito po sa mga dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude my heart has to express. I know I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude my heart has to express. I know I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude my heart has to express. I know I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. God bless you po, mga kapatid, sa patuloy niyo po pagsuporta. Diyos po ang patuloy na magpala sa bawat isa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po ituloy-tuloy ng minamahal. Praise God. Hallelujah. Sa ating po mga announcement. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal. Praise God. Sa iba talagang outstation, mga minamahal, yung mga children's choir pag preaching time, nakaupo dito sa riser para makinig ng salita ng Diyos. May hawak ng bullpen, yung marunong lang magsulat, isinusulat yung mga bersikulo. Yun talaga po ang totoo. Amen? Kasi sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Proverbs 22 verse 6, sabi rito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Kaya yung po mga minamahal ang ginagawa sa ibang mga outstation. Pwede naman natin gawin yan dito. Habang preaching time, mga minamahal, dyan natin paupuin, lalo pag nayari yung kuha na yan, mga minamahal. Makita niyo kapag nakabidyo sa gawain, kadakol nagunlakaw-lakaw dyan sa crowd, pangit hilingon. Mahiling do dyan, mga tugang. Kung nasabutan ta po o naintindihan natin yung preaching nung linggo, napakalinaw, mga minamahal. Amen? Kaya sana po, mga minamahal,
palagi po nating i-remind kasi mga bata po yan. Amen? Praise God. Para matuto po sila mga minamahal. At patuloy tayo mga minamahal. Praise God sa ating pong total na koleksyon na special love offering. 8,996. Amen? At doon po mga minamahal sa hindi pa po nakapagdesisyon o nakapagpalista para sa hindi o sa pagtungo ng Maynila, praise God, mag-asikaso na po kita. Imagine mga minamahal, haloy na panahon kitang sige ang announce, mga tugang na magdikit-dikit ng ipon kita ng pamasahe para daig kita masakitan. Praise God. Para sa satuya mga minamahal. Kundi talagang minsan ang ugali talaga ng Pinoy mga minamahal sa last hour naghihiro. Garong sa basketball, last hour naghahabol kang puntos. Masakit mga minamahal, mapagal na ning maray. Amen? Pero kung habang padikit-dikit nag-ipon kita, naghahanda kita dahil iyan po ang tunay na Kristiyano ang palaging handa sa pagbabalik kang mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Mayroon pa pong kulang mga minamahal sa upuan. Praise God ng bus mga minamahal. At napag-usapan mga minamahal kung mayroon pong gustong mauuna na magpa-practice ng choir. Pizza 7 ata yung practice niyan, Biyernes. Praise God. Pwede pong mauna mga minamahal. Pwede gumamit ng bus na arkilado, mga minamahal. Kung magkano yung arkila natin, ihahati doon mga minamahal, babalikan na lang. Praise God. Ganon din yung pamasahe. Hindi maghihintay yung bus. Halimbawa, ihatid yung mga magpapraktis ng choir na Huwebes, iiwan sila doon mga minamahal, babalikan Linggo. Ganon din yung pamasahe. Wala pong additional. Amen? Kaya ini-encourage yung mga choir members na gustong mag-practice mga minamahal na magdesisyon kung pupunta para payag yung may-ari ng bus na uunahin silang ihatid. Special silang ihatid, pagpabalik ng bus, mamamasada sila mga minamahal. Babalikan naman sila, pupunta roon ng Linggo, pag Linggo ng gabi, nandoon sila sa Lunita para sunduin yung mga ihihatid nila. Amen? Kaya maganda mga minamahal, hindi ka magsasariling gasto para makapag-practice doon. Yung gusto mga minamahal, pag nakapagkumpleto ng isang bus, ihahatid po yan ng may-ari. Kaya mas magandang makapag-desisyon po ng maaga. Amen? Patuloy po tayo mga minamahal, mayroon pong gawain sa araw ng Biyernes, mga minamahal, ganoon din pong oras. At sa Linggo mga minamahal, Pizza 2, praise God, dapat kumpleto na pong lahat yung ating pong mga pamasahe. Amen? Kasi mga minamahal, yan po ang usapan doon sa may-ari ng bus. Amen? Praise Lord. Hallelujah. At ang huling gawain mga minamahal ay araw po ng Martes. Amen? Praise God. Hallelujah. Kasi Huwebes po mga minamahal, yung iba babiyahe ng mga minamahal patungo po ng Maynila. Kaya ang advice po mga minamahal, huling gawain araw po ng Martes. Amen? Praise God. Hallelujah. At patuloy po tayo mga minamahal. Kung may pagkakataon pang mag-alay ng pag-ayuno, may panahon pa po mga minamahal. Amen. Praise God. Hallelujah. At loobin mga minamahal yung ating pong Holy Supper, i-adjust na lamang po natin sa mga susunod na linggo after po mga minamahal ng church, 50-year church anniversary. Bye-bye mga minamahal sa TV program tuwing Sabado, alas 10:30 hanggang alas 12. At sa radio program, mga minamahal, DCMA, praise God, mula Lunes hanggang Sabado, mga minamahal, alas 11 hanggang alas 12. Amen? Praise God. Patuloy po natin subaybayan dyan, mga minamahal, para patuloy po tayong makakuha o makapulot ng mga aral. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating po pagtungo, mga minamahal, sa Maynila, praise God, maging sa ating pagsakay, mga minamahal, may mga bus number po dyan, halimbawa, kasi iisang klaseng kumpanya yan mga minamahal. Bubis lahat yan. Baka malito po kayo pagsakay, lalo pag nag-stop over. Amen? Kaya sa duduman po sa halimbawa sa sarong bus, bago po maghali dyan, may leader po dyan, mabilang kung tama ang satuyang sakay.
para dahil po mga tugang mawalat. Amen? Perming bibilangon po yan. May bus number po dyan, halimbawa, Iriga, Salog. Permi po yan andyan. Halimbawa, Iriga, Pili. Kung taga-Salog ka, Aramon, may salog duman na nakasulat surat sa tarpulin. Kasi may tarpulin po yan mga tugang. Praise God. May iguan na nakalaog dyan, Iriga, Minalabak, Iriga, Tabako. Igwa man dyan makalaog, Tigawon. Kaya, aram ta po kung saan kita masagay. Kung sa Gasalog kita, dumang kita masakay sa bas kan Tagasalog. Malinaw po yan mga tugang. As in, kung sa kita may mga aki, bantayan po niya itong maray para dahil po kita masakitan magung hanap-hanap. Amen? At sa tuya po mga tugang, pirmi kitan magpasiguro ning balunan ning tubig para paghagad taning tubig, igwa kitang malaugan. Amen? Praise God. Para importante po yan mga minamahal. Kaya igdi pa sana, pigpa-practice na talaga na dapat pirmi kitang may balon nin laugan ng tubig. Pero minsan talagang dahil nasunod mga minamahal na nag-aasa kita. Praise God. Kaya iyan po ang i-practice ng pirmi sa tuyang sadire. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At mas maganda mga minamahal kasi minsan, pagdating ng lunita, praise God, minsan hindi rin na-concentrate. Yung iba, panay ang ikot sa lunita. Naghahanap yung mga kakilala. Praise God. Mas maganda yung maging concentrate kita mga tugang sa pag-attend sa gawain. Amen? Dahil tapag hanapon kung isa iso kabistuta, hanapon ta kung sain-sain duman, ikadakul-dakul na tawo. Siyempre, ang concentration mo, duman sa pigahanap mo, mayo duman sa tinuyota sa Manila. Pagpalaon kita kang malapay noon, kung ang konsentrasyon ta, duman sa tuyota sa Manila. Amen? Praise God. Kaya malinaw po mga tugang, para maging pagpapala sa ating lahat. Amen? Praise God. Hanggang dyan lamang po maminamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po yung dumalangin na po sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Muli ating kailang co-preacher, Brother Ginny, para po sa ating pagtatapos sa hapon po o gabi pong ito. So, praise the Lord. Tayo po mga manamahal manalangin sa ating pansamantalang pag-iwalay sa gabing ito. O mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Kami po malapit nagpupuri, nagpapasalamat sa katatapos na banal na gawain na inyo po nilangisan malapit noon. Magmula sa mga papuring awitin, sa mga patutuo, sa awitin mga bilabig choir. Lalo tigit sa lahat malapit noon, yung banal na salita namin napakinggan minsan ng pasagamito malapit noon. Ito'y tumimo sa mga puso't isipan, magsilbing kalakasan, gabay sa aming pamumuhay malapit habang kami naghintay sa pagbabalik. At sa pag-iwalay-iwalay niyo po ang bawat isa, subalit ang iyong sa itong Espiritu. Manatiling gabay sa mga anak malapinoon. Hallelujah. At pag-ingatan mo malapinoon ang bawat isa malapinoon sa aming pag-uwi, sa aming kanyang-kanyang pansamantalang tahanan malapinoon at muli mo ibalik sa mga susunod pang mga gawain. Ito po aming sa panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus. Amen. Excuse po, mga tugang. May bakante pa pong tukawan pala sa satuyang bus mga tugang po. 21 pang tukawan ang bakante. Amen? Kung kita po may mga agi, mga tugang ko, para dahil kita masakitan magkalong, pwede ta pong patukawon, magdagdag na lamang po kita ning pamasahe. Para dahil po ka mo masakitan ng kulkul sa kaharayuan na yan mga tugang ko. Amen?